Problema, hot car yan. Nakakap kanina sa Port Bonifacio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Sa pagkikita ni Ramon Montenegro at Don Facundo. Nilabas ni Don Facundo ang dala nilang diamante. Pambayad utang kay Ramon Montenegro. Nagwika si Don Facundo. Narito na ang pera ninyo. Galit na tumugon si Ramon. Hindi diamante ang ibinigay namin sa inyo. Saan nyo ginamit ang pera ko? Dumako tayo kay David sa araw ng kasal ni David. Nagsabi si David kay Olga na nakipagpatayan pa si David para lang matuloy ang kasal nila ni Catherine. Sa sasakyan ni Catherine, habang umiiyak si Catherine, nagsabi si Senyora Bettina na sa wakas ay magiging isa na sila ng mga Montenegro. Nagpunta si Camille sa kasal nitong si David. Nakita ni David si Camille. Dinala ni David si Camille sa likod ng simbahan. Galit na galit si Camille. Nagtanong si David kay Camille kung ano ang ginagawa nito sa simbahan. Sa sobrang galit ni Camille, sasampalin sana ni Camille si David. Pero napigil yon ni David. Umiiyak na nagwika si Camille na walang hiya daw si David dahil sa talagang papakasalan ni David ang babaeng nasa altar. Agad namang sumagot si David, dahil mas maganda ang buhay ko sa ibang babae. Sumagot si Camille na sasabihin niya sa babae at sa lahat ng nasa simbahan ang totoo. Paalis na sana si Camille. Hinila ni David si Camille pabalik. Nagwika si David kay Camille, hindi ako papayag. Sinuntok ni David si Camille. Bumagsak sa sahig itong si Camille. Bumalik sa loob ng simbahan si David. Nagwika si David na ituloy na nila ang kasal. Nagsimula na ang kasal. Tinanong ng pari si Camille. Tinanong ng pari itong si Catherine kung humarap ba sa altar si Catherine na may kusang loob. Lumingon si Catherine. Napatingin si Catherine sa pintuan ng simbahan. Sa labas ng simbahan, iyak ng iyak si Catherine. Iyak ng iyak si Camille. Nagmamakaawa si Camille na buksan ang pinto ng simbahan. Pinaghampas ni Camille ang pinto ng simbahan habang tinatawag ang pangalan ni David. Habang umiiyak si Camille, biglang nanakit ang tiyan ni Camille. Nagpagulong-gulong si Camille sa hagdan ng simbahan. Duguan at nawalan ng malay si Camille. Sa pagpakapanalo ni Natanggol sa sugal, napanalunan nila ang kotse ni Tisay. Tuwang-tuwa sila na nagpunta sa talyer ng kaibigan ni Tanggol. Sinalubong sila ng kaibigan niyang si Peng. Nagwika si Tanggol na ibibenta sana nila ang sasakyan na dala nila kay Raul. Sinamahan naman ni Peng itong sila Tanggol. Biniro ni Tanggol si Peng na mukha ng Koreano si Peng sa gupit nito. Nagtawanan silang lahat. Tinignan ni Raul ang sasakyan na dala ni Tanggol. Inofera ni Raul si Tanggol. Nabibilhin niya ang kotse sa halagang 12 milyon. Nagwika ang kaibigan ni Tanggol na 11 milyon daw ang halaga ng kotse na binigay sa kanila. Ang sabi ng nakalaban nila sa sugal. Nagsabi si Tanggol kay Raul na taasan pa kahit kaunti ang offer nito. Nagkasundo na sana si Tanggol at si Raul sa pagbili ni Raul ng kotse. Biglang dumating ang tauhan ni Raul. Nagsabi ito na may problema daw ang kotse na dinala ni Tanggol sa taryel nila. Hot car daw ang kotse na iyon. Kakakarnap lang daw sa Port Bonifacio. Nadismaya sila Tanggol. Naisahan sila ng maganda babae na nakalaban nila sa sugal. Ang nakaraan sa Batang Quiapo.
Binalita na ni Edwin sa nanay at tatay niya na napatay na nila si Alberto. Nag-aalala naman sila sa pagkamatay ni Alberto dahil ngayon ay hindi na nila mahahanap pa muli si Monique. Pero nagtiwala na lang sila kay Edwin na mahanap ni Edwin si Mokang at asikasuhin na lang nila ang pagbebenta nila ng mga droga. Sa bahay ng mga Dimagiba, sa paglilinis naman ni Camille ng kwarto nila ni Edwin, napansin ni Camille ang isang invitation sa lapag ng sahig nila. Nilamutak ni Camille ang invitation card ni David at nitong si Catherine nang malaman na si David ay ikakasal na. Hindi nagdalawang isip si Camille na umalis ng bahay para puntahan ang simbahan kung saan ikakasal si David. Nakarating si Camille sa simbahan. Nakita ni David si Camille na inaakay ng mga staff ng simbahan. Palayo si Camille. Nakita ni David si Camille kaya pinahinto muna ni David ang seremonya. Nilapitan ni David si Camille. Hinila ni David si Camille papunta sa likod ng simbahan. Sinaktan ni David si Camille at sinuntok sa tiyan. Napahiga si Camille sa sahig sa sakit na ginawa ni David. Bumalik si David sa loob ng simbahan at sinabihan lahat ng tao na tuloy ang kasal. Nagtataka naman lahat kung sino ang babae na hinila ni David sa likod ng simbahan. Naisahan ni Tanggol at ng grupo nila ang kalaban nila sa sugal. Nauwi nila Tanggol ang kotse na pagmamay-ari ni Tisay. Tuwang-tuwa ang grupo ni Tanggol sa napanalunan nilang kotse. Dinala nila Tanggol ang kotse sa kaibigan nilang si Raul. Binenta nila ang kotse kay Raul at inoferan sila ng 12 milyon. Nagpataas ng offer si Tanggol kahit paano. Pumayag si Raul na taasan ng kaunti ang presyo. Ngunit nang magkakabayaran na ay naudlot pa. Dahil napag-alaman nila na karnap pala ang sasakyan na pinusta kila Tanggol. Galit na galit si Tanggol. Kamot ulo naman lahat ng kaibigan ni Tanggol. Dahil akala nila ay nakajackpot na sila kay Tisay. Pero nagkamali pala sila. Gusto din sana palang isahan ni Tisay ang grupo nila Tanggol nang makita ang diamante nito kanina. Pero naunahan lang siya nila Tanggol na maipanalo ang sugal sa pamamagitan ng pandaraya. Bigo nga sila Tanggol dahil natakot si Raul na baka madamay siya sa gulo na dala nila Tanggol dahil sa kotseng dinala nito sa kanya. Kaya umalis na lang sila Tanggol dala ang kotse. Magkikita pa kaya muli ang landas ni Tisay at ni Tanggol? Ano kaya talaga ang pakay ni Tisay kay Tanggol? Marami-rami pa tayong aabangan. Kaya kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.